sa Double B! Assistant Secretary Jocelyn Andaya, Assistant Secretary for Operations, Department of Education. Asek, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga, ma'am. Umaga, Sir Joel and Ma'am Weng at sa lahat ng mga tagapakinig ng DCWC. May nadagdag kaming paksa sa inyo maya-maya Oo. konti yung bullying. Pero unahin natin, ma'am, yung ano. Recovery yung class. recovery class. Kasi So, diba, paano ba yan? nagkasunod-sunod yung bagyo natin at habagat, Asek, ano po yung proseso ng recovery class muna natin para sa estudyante? Opo, maraming salamat sa pagkakataon na niig kayo ngayong umaga para malaman ng ating mga mag-aaral at mga magulang kung anong ginagawa ng departamento para magkaroon tayo ng learning recovery. Alam naman natin na talagang maraming mga suspension of classes in the last couple of days. What is DepEd doing about it? Number one is we're looking at the possibility of giving makeup classes. Pero ito po ay plano pa lamang. In the meantime that we are finalizing our plans on if ever we'll give makeup classes, ay una, tinitingnan ng ating mga guro kung anong mga leksyon ang kailangang i-emphasize pa sa mga bata at kung meron pa talagang hahabulin. Kasi pwede naman po na ang makeup class ay after the regular class hours, like 30 minutes to 1 hour, or pwede ding Sabado. Pero yun po ay nakadepende pa rin sa pagtataya ng ating mga guro kung ano yung mas makakabuti sa mga bata in terms of making sure that lessons are learned by our students. Kasi Meron po bang... magtatapos na yung first quarter, ma'am Yun nga po So parang baka mahuli yung recovery class naman natin. Meron na po bang petsa or buwan kung kailan po sinisipat ng DepEd na ipatupad yung recovery class? Tsaka anong forma po ito? Oo. Additional hours o additional days, ma'am? Opo. Kagaya po ng sinabi ko kanina ay minamadali na po natin ang pag-determine kung papaano po yung gagawin nating makeup class, kung ito ay 1 hour or 30 minutes after class hours or Saturday classes. Pwede naman po natitingnan ng ating mga guro, kagaya ng sinabi ko kanina, ang kanilang curriculum, kung ano na po ang natatapos at kung ano pa ang kailangang bigyang atensyon ng ating mga guro. Pero definitely, ma'am, mahabol po ito bago magtapos yung first quarter? Tama po kayo, Ma'am Weng. Mahahabol po ito. Mahabol, okay. Okay, Opo. ma'am. Yung issue naman ng bullying, medyo nababahala po kami sa mga nangyayari po sa campus natin. Yung Opo. pinakahuling development, yung binaril na Teacher. no? Oo, tapos- Dahil binagsak daw yung estudyanteng namaril. Tapos Opo. yung ginulping grade 3 Sa na mga Iligan. high school students, ma'am. Ano bang ginagawa ho ng DepEd para ho maampat man lamang yung mga insidente ho ng bullying sa ating campuses? Opo. Sir Joel at Ma'am Weng, alam niyo po, nung kami din po ay nababahala tungkol dito. In fact, just last week, we were able again to issue a reiteration of policies and preventive measures against school violence and other threats to learner safety. Ang bullying nangyayari hindi lamang po ngayon sa paaralan, kundi maging sa labas ng paaralan. Kaya we have called on the community, parents, ang barangay po natin at maging ang ating LGU para tulungan po tayo doon sa incidents na labas ng eskwelahan. Sa loob ng eskwelahan, meron po tayong mga ini-implement na stricter measures. Una po yung security protocols po natin na ibig sabihin mag-inspect po tayo ng kung anong dinadala ng bata sa eskwelahan. Tapos increased visibility of security personnel. Lalo na po sa pag-enter sa premises ng school. Pangalawa po ay prohibition of firearms and other prohibited articles within school premises at yung pag-report ng mga incident ng mga pangyayaring ito at pagbibigay ng support services doon sa ating mga kabataan na naapektuhan nito. Meron din tayong coordination sa mga LGU na sabi ko na kanina. And iba pang mga activities na po nagpo-promote ng protection and improvement of the overall well-being of our learners. Ito na po So, yung yun po. laman ng revised guidelines natin against bullying. Yung mga binanggit niyong ito, ma'am. Ano po yun, Ma'am Weng? Ito na po Sorry. yung mga binanggit ninyo. Ito na yung laman ng bagong inilabas ninyo na revised guidelines po laban sa bullying. Opo, at meron pa po kaming isang pulisiya talaga na nagdi-detail
kung papaano po yung gagawin. So specific na po ito sa eskwelahan. Kung may ganitong incidents, although meron na tayo dito last time, that was like in 2012, pero ngayon, mas paigtingin pa natin ang protocols po. Mhm. Anong paraan, ma'am? Paano pa natin hihigpitan yung protocol? Oo. Like for instance po, yung bringing of cellphones sa classrooms, hindi naman natin yon pinagbabawal. Pero po ay kailangan lang po na ma-regulate natin ito. So paano po natin ito i-regulate? Like for instance po, kailangan gamitin lang nila ito doon sa mga oras na walang klase, na hindi nagtuturo like recess, lunch. Isa po 'yon. Pangalawa po, yung pag-i-inspect ng bag pag pumasok sa paaralan, kagaya po ng ginagawa natin sa pag di ba po ba pag pumunta tayo sa mga mall. Mm-mm. May nag-inspection po. Opo, may nag-inspeksyon. Tapos po yung ating mga guro na halimbawa po minsan kasi nangyayari ang insidente pagka recess or lunch. So dapat po may roving po tayo ng mga school personnel para tingnan kung ano ang nangyayari sa bawat silid-aralan o kahit maging sa CR. Magdadagdag Para, tayo ng mga screening personnel dyan like security guards and Blue guards, likes. no? Ano, Oo. Yun po Sir Joel, kasi at the moment kasi wala naman yun sa plantilla ng ating mga eskwelahan. Gumagamit lang po tayo ng MO doon sa pondo ng eskwelahan para makakuha tayo ng security personnel. Kaya nga po pinapaigting natin ang kooperasyon ng mga magulang, yung ating PTA, para sila po ay makatulong din po sa atin. Yung pagdaragdag po ng guidance counselor, Yun. ma'am. Kasi, di ba, isa sa mga binida ni Presidente, kumukuha na tayo ng, Yes. ng mga, nag-hire na tayo ng mga non-teaching personnel. Yes, no? guidance counselor para Guidance counselor, ma'am. may magtuturo ng bata. Maggagabay sa kanila. Oo, so kapag may nagawang mali, yung mga ganun ba, Asek? Opo. Tama po yun. Isa pa po yun sa mga ginagawa natin ng paraan kasi at the moment, yung registered guidance counselors natin ay napakakonti po sa buong Pilipinas, sa buong eskwelahan natin. Pero meron po tayong tinatawag na guidance associates. Ititrain po sila para makatulong sila sa mga bata tungkol dito sa mental health and well-being, pati yung sa avoidance on bullying. Yan po yung mga tinitingnan natin ngayon na paraan at alam ko na meron ng ginagawang hakbangin dito at malapit na po itong maisakatiparan. Ilan lang po ba ang guidance counselor natin all over the Philippines, Asek? Parang mga 5,000 lang po ang ating guidance counselors. Ang kailangan natin po ay ilan? Ay marami po tayong kailangan, mga more than 1,000 mga 50,000, but Oh my. hindi pa po ako sigurado sa aking Datos. data. Oh, dapat po yan isang guidance counselor per school. At the least, Oo, yes. Okay. Alright, Medyo sige. malaki-laki pang trabaho yun, Asek. Malaking pondo rin ang kailangan. Opo. Pero si Secretary Sani Angara naman ay gumagawa ng lahat ng paraan upang ito ay matugunan. Yun nga lang po, ang registered guidance counselor kasi maraming mga requirements po ito. Opo. Kaya nahihirapan po tayong mag-fill up ng mga items. Meron po tayo items, pero wala pong mga takers. Konting-konti lang. Okay. Yun lang. Asek, salamat sa oras. Mag-ingat ka. Thank you, Ma'am, mama. thank you. Good Thank you, morning. Sir Joel. Hilingan, walang pinoproblema.